Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin, utos ng korte. Walang takas, lahat na gulat, pinalitan at ito pa sa baba mga kababayan, panalo lahat. Yan mga karib natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulan, pakinggan at panoorin ang video ito na kung saan may good news po sa Mindanao. Okay? Panalo lahat. Yan mga kababayan. Ay ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Gaya nga po ng nasa thumbnail natin, utos ng korte. Yan mga kababayan, ito po ang utos ng korte at pinalitan mga karibyo natin. Pinalitan po ang petsa. Yan o. Pinalitan po ang petsa ng oral argument sa petisyon kaugnay sa 2025 GAA. In-reschedule po ng Korte Suprema. Yan mga kababayan, no? Pinagbigyan ng Korte Suprema ang motion for consolidation and resetting of oral arguments na may petsang Abril 24, 2025. Na inihain ng Office of the Solicitor General kaugnay sa petisyon na kumikwestiyon sa constitutionality ng Republic Act number 12116 o ang 2025 General Appropriation Act. So yan mga kababayan, no? Ito po yung pinalitan. So at least, 'di ba? Nalalaman po natin na meron pa lang ganito, no? Oo nga, akala ko kasi tapos na ito. Yung sa PhilHealth pala mga kababayan yung nagkaroon na ng oral arguments. Pero patungkol po sa GAA, no? Hindi pa pala. At ito na reschedule po. Binasa ko po yung content ng balita. Wala naman akong nakitang petsa kung kailan po ito ipagpapatuloy mga kababayan. Baka later on na po nila i-announce din mga karibyo natin. Pero teka lang, napapag-usapan po natin ang GAA. This is the budget of 2025 mga kababayan. We're in. Mukhang naubos na yata ang 2025 budget mga karibyo natin. Di ba na-release na po 86%? Pwede pala yun kahit questionable pa dito po or kahit may reklamo pa. Na inihain dito sa Korte Suprema, ay pwede na palang gamitin yon. Sa bagay, no? Dapat yung ginamit nila yung 2024 GAA na lang muna, no? Hindi itong 2025. Kasi questionable pa mga kababayan. Ayan ay opinion na natin. Wala naman tayong masyadong alam sa batas mga kababayan. Base lang, no? Kasi kumbaga restraining order yun di ba? Parang ops, teka lang, meron kang ano dito. Sa bagay, iba rin kasi yung restraining okay, wala tayong magawa kung di ito, mag-antay na lang po tayo kung kailan po ang oral arguments ng GAA 2025. Paano kung ganito ang mangyari mga kababayan at napatunayan nga na unconstitutional nga itong 2025 national budget natin or General Appropriation Act mga kababayan? Paano pag napatunayan, ubos na yung budget, mangungutang na nga na naman, di ba? At pag-uusapan na naman nila ang 2026 national budget or GAA ng 2026 mga kababayan. So, may sense pa ba? No? Na pag-usapan ito, magkaroon ng oral argument, samantalang ubos na yung budget. At pag-uusapan na naman yung ng Kamara yung 2026 national budget. Nako. But anyway, bahala po ang Korte Suprema dyan mga kababayan at sana lang ay maging
maging transparent lang kayo, okay na sa amin yun. Whatever the decision is, di ba? Maging transparent lang kayo at mapakinggan din ng taong bayan kung bakit naging ganito ang 2025 national budget. Alright? Ito mga kabayan, meron din po tayong, pag-usapan din po natin itong si Coco Pimentel. Sapagkat ito, Pimentel to Comelec, inutusan po ni Pimentel ang Comelec to resolve Teodoro disqualification case swiftly. Yan, no? Yung Teodoro po na sinasabi dito, yung kalaban niya po mga kabayan, no? Bilang congressman, no? Yung dating mayor po ng Marikina, tumakbo ng congressman, kalaban po ni Pimentel. At natalo nga po si Pimentel. Ngayon po, parang si Pimentel ay inuutusan itong Comelec to resolve immediately, no, the disqualification of Teodoro. Sabi sa comment, tumahimik ka na lang, Coco Pimentel, kung talo, talo. Kung ganyan ang lahat ng natatalo, no, idadaan sa disqualification. Nako. Sabi nga dito ni Ma'am Joey Divebre, mga kabayan, no? Kung di nanalo sa botohan, sa disqualification idadaan. Nako, tumahimik ka na lang. Tumahimik ka na lang kasi Coco Pimentel, nako. 'Di ba? Hindi ka pa ba nagsasawa? 'Di ba? Nagaling ka pa lang sa Senado ngayon, eto na naman. Magpahinga ka muna. Baka sakalin sa susunod baka manalo ka na. No? Wag ganoon. Kapag natalo ka, tanggapin mo naman kasi yung iba nga, no? Kahit masama ang loob nila, no? Tanggap pa rin mga kabayan. Wala silang choice kung di tanggapin. Alright? Ito pa mga kabayan, pasadahan po natin to. Nako, ito yung sinasabi natin no? Talagang Tito Soto mga kabayan, News 5 51 minutes ago. Sabi po, no? Sinabi ni Tito Soto na may tatlo o apat umanong mga senador ang kumakausap sa kanya upang patakbuhin siya bilang Senate President. May election din pala ang Senate President mga kabayan, no? If they have the numbers and they want me to be the Senate President, I will accept. Ayon po yan kay Soto. Nako talaga. Kanina sa unang vlog natin mga kabayan, si Soto rin, no? Kasi pinapipili ko nga yung yung mga kabayan, no? At most of them, ni isa. Sa mga nag-comment, wala nagsabi na gusto nila si Soto na maging Senate President. Most of the commentators, mga kabayan, yung mga nagko-comment, yung mga viewers natin, most of them, no? Sinasabi nila, mas maganda kung si Congressman Marcoleta ang magiging Senate President kasi bukod sa matalino, abogado pa, no? Abogado daw dapat ang maging Senate President mga kabayan. What do you think mga karabin natin? I-comment nyo na lang, alright? At ito, ito naman si Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, mukhang may pagtatampo dito kay kaya Soto. Ito, tingnan nyo. Basahin ko para sa inyo. Sabi po ni Soto, ni Escudero, hindi ko pinangarap maging Senate President. Nako. Yan, hindi ra pinangarap, no? Na maging Senate President ni Chis Escudero. Hindi nag-aalala si Senate President Chis Escudero sa posibilidad na palitan siya bilang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. So, yan. Very humble, no? Hindi niya raw pinangarap mga kaubayan, but pero naging waiter muna siya pansamantala, di ba? Then, naging Senate President. Alright, okay. Sige, accept. Okay. Kung yan po ang inyong paniniwala, at sa palagay mo maniniwala ang taong bayan sa inyo, Senate President Chis Escudero, na ayaw mo maging Senate President, edi okay, no? Period. Ano rin ba ang pakialam namin kung hindi mo pinangarap? Mas lalo kami, taong bayan, ordinaryong Pilipino, hindi namin pinangarap na ikaw ang maging Senate President. Nako po. Alright, ito mga kabayan, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., Filipinos elected leaders who will listen. Ayun po yan kay Marcos. President Marcos said Filipinos have elected leaders
who will listen and act on various challenges the country is facing. Nako naman. Sana hindi lang yung mga newly elected po ang mga nakikinig at gumagawa ng aksyon para tuunan ng pansin ang mga sinasabing challenges na kinaharap ng ating bansa. So, it is, and it must be started with the President, mga kababayan. The President must listen to the Filipino people and act to the issues na ibinabato sa kanila. No? Like for example, yung magpa-hair follicle test. Di ba? It is the Filipino people who wanted to na magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos Jr. Pero hindi Paano to? Paano to mangyayari na yung mga new elected, yun lang yung dapat makinig at mag-act? No, dapat kayong lahat po na nasa gobyerno ay yan po ang gawin ninyo, di ba? For a better governance, mga kabayan. Okay? Ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Nako. Ito po si COMELEC Chairman George Garcia. Agad-agad pong naglabas ng statement patungkol po kay De Lima. Sabi po ng COMELEC, no reason to suspend De Lima proclamation, no, di ba? Agad-agad po silang nakapagdesisyon. Pero sa proclamation po ni former President Duterte, sabi po ng COMELEC ay bahala na ang DILG. Di ba? Ay nako talaga. Anyway, mga karibin natin, ganun talagang buhay, no? Pag sa kanila, kahit may kaso, kahit, di ba? Kahit ibinalik yung hatol na guilty. Di ba? Guilty yun eh. Kasi, di ba? Guilty muna siya bago na-absuelto. Ngayon, kinuha po yung desisyon na absuelto, balik na naman po si De Lima sa pagiging guilty. Di ba? Ang galing eh. No? Pero wala pong rason para suspindihin si De Lima sa proklamasyon. Alright, sige. Kayo naman ang nasusunod eh. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito pa. Last po natin pag-uusapan, si Senate President Francis Escudero has refuted the allegation of incoming Senator Ping Lacson that the administration machinery failed because of the result of the May 12 midterm election. Di ba? Ito ang ano ko dito, ang point ko dito, bakit si Senate President Escudero ang nagsasalita, no? Hindi naman siya kasama doon sa sa pangangampanya. He didn't endorse, no? Even endorse the alyansa. Pero kung makapag-react po dito kay Senator Ping Lacson, na sinasabi ni Senator Ping Lacson na failed po, no? Failed po ang machinery ng administrasyon, no? Sabi po ni Escudero, bakit ka nanalo? Kung failed pala, bakit ka nanalo? Kasi po sa iba, no? Like for example, Benhur Abalos, yan talaga galing po talaga yan sa administrasyon, di ba? DILG Secretary, tumakbo po ng senador. Olats, mga kaubayan. So, yan po maybe yung rason. Ang rason naman ni Ping Lacson, no, kung bakit failed yung machinery ng administration in terms of the 2025 midterm election, mga kaubayan, dahil ibang klase, di ba? Ibang klase pong nakita nating endorsement ni President Bongbong Marcos Jr. Maybe yun po ang gustong i-point out ni Lacson, no, yung pag-endorse, no, sa kanilang mga kandidato. So, ang tanong ko, bakit ikaw ang nagre-react? Hindi yung Malacanang, di ba? Kasi Malacanang naman po ang pinasasaringan ni Senator Ping Lacson kung bakit failed ang machinery ng administrasyon, no? Oo. Bakit? Ano ka rin ba? Tapos sayang mong aminin eh. Diba? Anyways, ayan na naman, yung may nag-comment na anyways daw yung pasensya na Brad.
Na ano talaga tayo, nadadala lang tayo, okay? Alright mga kababayan, eto pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaction to mga karibin natin. Eto, pakinggan po natin to. Kapapasok lang, good news, Mindanao, grabe ka. Duterte, panalo lahat, kalaban, iya ka na. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng botohan ng mga senador sa Mindanao. Okay? Buong Kapuluan lang muna, buong Mindanao lang. Kanina, mga alas 5, madaling araw, nag-text sa akin yung kaibigan ko na retired general, na subscriber ko. Sabi niya, sa Northern Mindanao at Davao provinces, pasok lahat, Duterte 12. Galing ng endorsement ninyo. Ang galing daw namin nga nag-i-endorse. Kaming mga DDS vloggers. Okay. Sabi ko lang naman is, salamat sir. So, tuwan-tuwa ko dahil Northern Mindanao, nandito ako sa Northern Mindanao, Davao Region, wow, pasok lahat ang Duterte 12. Hindi ko pa nakita yung mga number of votes. Kaya lang dahil ito, retired general ito, I'm sure na hindi siya magbibigay sa akin ng information na unverified. Ngayon, may nakita ko na post ni Dare to Ask, isang magaling na DDS vlogger. Ito ang post ni Dare to Ask. Astig talaga ang Mindanao vote. Ang buong top 12 solid PDP laban. Wala man lang nakasingit Duterte plus Aimee plus Camille. Walang ibang nakasingit. Iba ang Mindanao, solid Duterte. Sabi ko, wow! Sinesearch ko pa, hindi ko pa nakita yung result of votes in different regions or provinces. So yan mga kababayan, talagang solid po ang Mindanao, Duterte. Isipin mo, Duterte, pasok lahat. No? Plus 2. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan